Okay, so this is our problem number 3 for our topic, influence line for beams. Draw the influence lines for the vertical reaction at A, moment at A, and the vertical reaction at B for the compound beam as shown in the figure. Ayan. So yung mga naging example natin from example number 1 and 2, ano lang siya, simply supported beam. Yung number 1, simply supported beam, and yung number 2, simply supported beam with overhang. Okay, so ngayon naman sa number 3, isosolve natin or drawing natin yung influence line for this type of beam which is a compound beam. Meaning, combination siya ng dalawang segment of beam, then meron siyang connection. Okay, so yung connection sa B is a pin connection. Yung ating support at A is a fixed connection, and yung ating support at C is a roller connection kasi nakapatong lang to, hindi ba? So ngayon, so paano natin gagawin? Okay, yung influence line sa compound beam. Kagaya lang din to ng analysis of determinate beam sa ating chapter 2. Okay, so ang ginagawa natin sa compound beam, ina-isolate natin yung kada segment or kada member, then saka natin sinusolve yung kanilang mga reactions. Okay, yung reaction na yun is galing sa support reaction and galing sa connection reaction. So rito, obvious naman na mahihirapan tayong isolve yung mga reaction kapag ang uunahin natin na i-analyze ay yung ating member AB. Kasi meron tayo ditong reaction na vertical, horizontal, and moment. And ito naman, vertical and horizontal. Kaya mahihirapan tayo na i-analyze yun and kunin yung mga reaction. Okay? So, ang gagawin natin, kagaya ng ginagawa natin sa chapter 2, uunahin natin yung may maunting mga unknowns para mas madaling ma-solve yung mga reaction. And nasaan yung mga mounting unknowns? Andun sa member B and C. Okay, dito sa member BC. Na kung saan ang reaction lang natin ay dalawang vertical and isang horizontal. Ayan. Pero, kagaya rin ng ating gagawin sa influence line for beams, maglalagay tayo ng 1 unit moving load sa dalawang segment. Okay? Sa segment AB, then sa segment B to C. Okay? So, una, ilalagay natin yung ating 1.0 unit moving load. Okay, that is 1.0. Na ang distance from A, yan, ay distance X. Okay? So, ngayon, ilagay natin yung reaction natin para sa A. So, this is AV. Yan. Siyempre, yung ating horizontal reaction dito is magiging 0 na kasi wala naman tayong i-apply na horizontal force. Pero siyempre, meron tayong moment dyan. Yan. So, this is our moment MA. Okay? So, ngayon, kung i-analyze natin yung ating member AB, may hirapan tayo. Okay? So, kailangan i-analyze muna natin yung member BC. So, kung pupunta tayo sa ating member BC, yan, yung ating member BC. Okay, so this is a pin connection. So, B and C. Then, ito yung ating BV. And ito naman yung ating support reaction at C, na RC. So, since ang ating moving, o yung ating 1.0 unit load ay nasa segment AB at wala sa BC, ibig sabihin, yung ating BV will be equivalent to 0 and yung ating RC will be equivalent to 0. Tama ba? So, since 0 yung parehas na yan, yung ating BV na to, siya yung gagamitin natin para sa segment or sa member AB. Okay? And since 0 nga siya, wala rin tayo i-apply sa ating connection at B from segment AB. Okay? So, yan. Para pupunta lang din tayo sa sa ating member AB. Ayan. So, at AB. So, na-prove naman natin na yung ating reaction sa B ay 0. Okay? So, wala na tayong ilalagay dyan. Okay? Then, this is our point A. And this is 5 meters. Okay? Okay. Tapos yung ating 1.0 unit load. Na ang distance from point A is distance X. Okay? So ngayon, yung ating limit, yung ating X is greater than 0
but less than 5 meters. So, ibig sabihin, yung ating limit lang is nasa segment A to B. So, reaction naman sa AV is ito. Ayan. Then, yung ating moment at A is ito. So, moment at A. Ayan. So, ano bang pinapahanap sa atin dito? Okay. Ang vertical reaction at A, moment at A, and the vertical reaction at B. So, nakuha na natin yung vertical reaction kanina sa B. Yung ating BV, when 1.0 unit load ay nasa segment A to B, yung ating BV will be equivalent to 0. Okay? Then, by summation of forces vertical, yung ating AV will be equivalent to, okay, upward 1.0, no? So, positive 1.0. Okay? Then, yung ating moment at A, okay, mag-moment na lang tayo sa point A to right section, okay? Yan. Moment at right. So, paano natin malalagay ito? Okay. Sige, moment, then right. Right section. So, ano yung mga mag-moment doon? Yung 1.0 and yung BV sana. Kasi yung BV 0. So, ang iikot lang sa MA is yung 1.0. Then, since to the right yung ating gagamitin, okay, balikan lang natin yun, di ba? Ito yung concept natin sa shear and moment at a specific point. Kapag nagmo-moment tayo sa isang point, okay, mamimili tayo ng isang section, it's either left section or sa right section. So, since right section ang napili natin, yung clockwise rotation is negative. Counterclockwise is positive. Okay? So, ang ikot ng 1.0 is clockwise sa A. So, therefore, this is negative 1.0 multiplied by x. Or simply, yung ating MA or moment at A is equivalent to negative x. Okay? So, sir, paano po nangyari yun? So, try rin natin yung, yung MA natin dito. So, itong MA na to, yung reaction natin sa A, is magagamit lang natin sa left section of A. Okay? So, paano yan? Kunin muna natin yung reaction at A. So, summation of moment, kasi itong MA na to is, moment at a specific point. Okay? Ito yung moment natin at A. So, kung kukunin naman natin yung reaction at A, pwede tayo mag-summation of moment at A is equivalent to 0. Clockwise is positive. This is clockwise. Okay? So, 1.0 multiplied by x. Then, ang MA natin is negative. Kasi counterclockwise. Ayan. Okay? So, yung ating MA is equivalent to positive x. Ibig sabihin, tama yung ating rotation. So, ang rotation natin is counterclockwise. Ayan. So, kung naman, mag-moment tayo, since meron tayong reaction at A, which is, x na counterclockwise. So, ang gagawin natin, MA at left section, ang rotation nito, okay, ang rotation ng ating, reaction at A, okay, or moment reaction at A is counterclockwise. So, since counterclockwise yan, magiging negative siya kasi left section na yung ginagamit natin. So, that will be equivalent to negative x. So, same lang yung nakuha natin. Kasi yun rin naman talaga yung, di ba, concept natin sa shear and moment, okay, at a specific point. Mapa left section man yan, or mapa right section, parehas lang din yung makukuha natin. Okay, so ito, itabi na lang natin to. Okay, lagyan na lang natin dito. Yan. Okay? So, ito na yung mga equation natin. Oops. Yan. And MA. Okay. So, ngayon, kunin naman natin yung ordinate. Okay, na cause ng 1.0 from A to B. So, ito yung ating, X. Okay. Then, yung reaction natin sa A. Then, yung ating moment at A. And then, yung ating vertical reaction at BV. So, 0 to 5 meters. So, kung ang X natin ay, 0 meters, okay, sa BV, so 0 yan. Sa AV, 1.0, okay. Then, yung ating, sorry. AV, yan. 1.0. And sa MA, that is 0. Okay. Then, at 5 meters, yung ating BV is equivalent to 0. Yung ating AV is same pa rin, 1.0, kasi wala namang X dyan. Okay. Then, MA natin is equivalent to, okay, negative 5. Ayan. Okay?
So, ito na yung ating table. Yan. So, yun na yung mga ordinate natin sa segment A, B. So, ngayon naman, ang gagawin natin, yung ating 1.0 naman ay nasa segment B to C. So, dito na lang natin i-drawing. So, ibang kulay na lang. Ito, kulay blue. Ayan. Then, syempre, ang distance niya from support at A is distance X. Therefore, yung distance niya from support or connection at B is X minus 5. So, X minus 5. Okay? And, lang, X minus 5. So, yung ating distance ng 1.0 from point C is, this is X, and ang total distance niya ay 15, therefore, 15 minus X. Yan. Okay? So, dito, kailangan natin makuha yung equation natin para sa BB, AV, and MA. So, kagaya ng ginawa natin kanina, hindi tayo pwedeng mag-start ulit sa AB kasi mahirapan tayo, dalawang reaction dyan, di ba? So, gagawin natin, una muna tayo sa BC. Okay? Nakalimutan ko pala, lagyan natin dito yung no? Kulay red na lang siguro. Ayan. So, when 1.0 is at okay, A, B. Ayan. Then, pangalawa naman, when 1.0 is at B, segment B to C. So, una muna at member BC. Okay. So, this is a roller support. And this is a pin connection. So, this is B. Okay, this is B. This is C. Then, ito yung ating 1.0 unit load na ang distance from point B ay X minus 5 at ang distance niya from point C ay 15 minus X. So, ito yung ating BV. And ito naman yung ating RC. So, we don't need to solve for RC naman di ba? Kasi ang pinapanap lang naman is itong tatlong na to. Okay? So, kailangan natin makuha yung BV para ipapasa natin yun or itatransfer natin papunta kay member AB. Okay? So, paano natin makuha yung BV? Mag-moment tayo at C. Sure, pwede pa to. Okay, yan. Para may space pa tayo. So, mag-moment tayo sa C. So, summation of moment at C is equals to 0. Clockwise is positive. BV is positive kasi clockwise yung rotation niya sa C. So, BV multiplied by distance na 10. Okay? Okay, so, note that this is 10 meters. So, BV multiplied by 10. Then, yung 1.0 natin, mag-rotate ng counterclockwise. So, negative 1.0 multiplied by 15 minus X. Then, equals to 0. Therefore, yung ating BV will be equivalent to, i-transpose natin to magiging positive. Okay? So, positive 15 minus X over 10. Yan. So, meron na tayong equation para sa vertical reaction at B. Yan. Then, itong vertical reaction na to, upward siya at member BC. So, pagpunta natin sa AB, magiging na siya ngayong downward. So, at AB, okay, sige, copy na lang natin to. Yan. Siyempre, buburayin natin dyan yung 1.0 kasi wala naman na dyan yung 1.0 kundi nasa segment BC na. Pero, ang mapapasa sa ating point B is yung reaction natin dito, yung BB. So, sabi ko nga kanina, kung upward to, magiging downward na siya ngayon dito. Yan. Downward, anong reaction natin? 15 minus X over 10. So, 15 minus X over 10. Yan. So, madali lang makuha yung AB natin by summation of forces vertical lang. Diba? Ayan. So, therefore, yung ating AV is also equals to 15 minus X over 10. Ayan. So, may reaction, ay ano na tayo, nakuha na natin yung equation natin for
reaction at A, which is yung vertical reaction niya na AV. Then, makukuha naman natin yung MA natin. Okay, ganun rin ang gagawin natin. Mag-moment na lang din tayo sa right section. Okay, so, MA, right, is equals to, ang rotation ng ating BV is clockwise, therefore it is negative. Okay, so negative 15 lang. Ayan. So, negative 15 minus x over 10. Then, multiplied by 5 meters. So, tanggalin natin yung negative, no? I-distribute natin dito. Therefore, yung ating MA will be equivalent to, cancel out to. Ayan, so, this will be 2. So, yung ating namang negative, mapupunta rito sa dalawang to, so maging positive yung x, no? So, positive x minus 15 over 2. Yan. So, ito na nga yung ating equation for moment at A. Then, gamitin natin to. Okay, ito table na to para makuha yung ating mga ordinates. Then, palitan natin yung distance. Okay, ayan. Okay, ang distance natin pala dito, yes. Ayan, yung distance natin magi-start, yung ating x is greater than 5 meters. Kasi nag-start tayo sa B hindi ba? Then, less than 15. Ayan. Okay. So, 5, then 15. So, ngayon meron tayong equation. So, magamit natin equation natin sa BB, 15 minus x over 10. So, calc na lang gagamitin natin, okay? So, when x is equals to 5, okay, yung ating BV will be equivalent to 1.0. So, positive 1.0. So, sa sa AV, same lang, di ba? 15 minus x over 10. So, 1.0 pa rin. So, tama tayo. Nagtugma rito. Okay? Yan. Then, MA. Ang MA natin is, sorry. Ano pala, no? 15 meters pa pala. When x is equals to 15 meters, yung ating BV and AV will be equivalent to 0. Ayan. Okay? Then, ang MA natin is x minus 15 over 2. Okay? Kung yung ating x ay equivalent to 5, therefore, yung ating MA will be equivalent to negative 5.0. At kapag naman 15, positive 15, 0 yung ating MA. Yan. Okay, so ito na yung ating mga ordinate. So ngayon makapag-plot na tayo ng ating influence line for reaction at A, moment at A, and the vertical reaction at B. Okay, so inayos natin yung mga table natin. So itong ordinate na to is for member A to B, and ito namang ordinate na to is for member B to C. So unahin muna natin yung reaction at A, yung vertical reaction natin. Yan. So ito na lang siguro. Ayan. So ito yung ating IL for AB. So, from at x is equals to 0, yung ating AV is equivalent to 1.0. Ayan. Okay? Then, at 5 meters, 1.0 ulit. Okay? Ayan. Then, from B to C, tumutog ba tayo? 1.0 dyan. Okay? Then, pagpunta natin sa 15 meters, dito sa C, 0 na yung ating AV. So, ngayon, ito na yung ating influence line for AV. Next. Doon naman tayo sa influence line for MA. So, dito, at x is equals to 0, yung ating MA is equals to 0. At yung ating x is equals to 5, yung ating MA is equals to negative 5.0. Yan. Then, dito sa B to C, tumutugma tayo. Yung ating MA sa 5 meters is equivalent to negative 5.0. Yan. Then, at 15 meters, 0 na yung ating MA. So, ito na yung ating influence line for MA. Okay? Next. Okay?
Ito naman yung ating influence line for BV. Okay? At x is equals to 0, 0 siya. Diba? And at 5 meters, 0 ulit siya. Okay? For member AB yun. Then, pagpunta natin sa member B to C, at 5 meters, yung ating 1.0, yung ating BV is magiging 1.0. Ayan. Okay? Then, pagpunta sa 15 meters, magiging siyang 0. Oops. Okay, so ito yung ating influence line. So, kung mapapansin nyo, bakit 0, 0 yung ating BV at member AB? Dahil wala naman siyang response. Tama ba? Wala tayong response. Okay, para sa ating BV, kung yung ating 1.0 unit load ay nasa member A to B. Yun yung naging sagot niya. Ayan, kaya nga 0, 0 siya. So, sino lahat ang sumasagot or nagre-respond dun sa ating 1.0 unit load from A to B? Yun yung ating MA. Okay, kaya nga meron siyang response dito or influence line. And yung ating AV. Ayan, kaya 1.0 to ng buo. Then, nung napunta na yung ating 1.0 from B to C, doon na nagkaroon ng response yung ating BV. Ayan. Okay, na kung saan kung ang ating 1.0 ay nakalocate daw sa 5 meters mismo dito, ayan, ang makukuha natin is exactly 1.0. Then, habang papalayo siya ng papalayo sa B, palit siya ng paliit. Okay, palit ng palit yung response niya. Ganon din yung ating AB. Okay, kung ang ating 1.0 ay nakalocate sa 5 meters, 1.0. Then, nung papalayo na siya sa A at papunta na siya sa C, palit na ng palit yung response niya. Okay? Then, yung ating MA naman, ang response niya from A to B is nasa negative, oh. Okay? Ganun din kapag yung ating 1.0 ay nasa point B to C, ganun din, negative. Then, siya? From A to B, palaki ng palaki yung response niya, ayan, oh. From 0 to 5.0 siya. Okay? Ito yung response. Okay? Ito yung sagot ng ating MA kapag yung ating 1.0 ay nasa member A to B. Palaki ng palaki yung response niya. Pero, nung yung ating 1.0 ay napunta na rito, sa B to C, palit na ng palit yung response. Bakit? Dahil dito. Ayan, nag-transfer na kasi. Okay? Nag-transfer na yung effect ng 1.0 papunta kay BV. Then yung BV, tina-transfer niya papunta kay AB. So, lumiit na. Okay, lumilit na yung response niya. Habang papalayo siya ng papalayo at papunta na siya sa point C. Okay, ayan. Kasi tawag ito, yes, updated po ulit yung natin, yung ating problem dito sa ating influence line for beams. Kasi, yung mga example pala natin sa nung 2019 ay simply supported lang and overhang. Hindi tayo naggawa ng influence line for compound beam. So ito nakita ko sa kay RC Hibbeler sa kanyang structural analysis na na book na meron pala siyang problem for influence line for beams na compound beam. So naisip ko na gawan na rin siya ng ng discussion. Okay? So ito yung ating example number 3 for influence line for beams. Okay? So thank you for watching. Bye.